Kapag tayo po yung nag-aayuno, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, nakakalag natin ang tali ng kasamaan. Ito pong mga the company of demons, yung rejection, bitterness, impatience, unforgiveness, lust, na nakadapo doon sa mga taong nababahagian natin ang salita ng Diyos, mga dumadalo ng krusada, at yung mga tinatawag na sickness. Yan po'y nakadapo sa kanila, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, kung tayo po'y mag-aayuno, sabi, kakalagin natin ang tali ng kasamaan. Pagagaanin natin ang pasan at papaging layain natin ang mga napipigati at aalisin lahat ng mga atang nasa kanila. Yan po, mga minamahal, ang tinatawag na small company of demons and their names. Nabanggit po natin dito, rejection, bitterness, impatience, unforgiveness, lust, at mga sicknesses. Yan po ang mga pangalan ng demonyo, mga minamahal, na sabi, small company of demons. At sabi rito, mga minamahal, ang banner ni Satanas, sabi, Satan's banner, unang-una, mga minamahal, yung pride. Ang banner ni Satanas ay pride, mga minamahal. Kaya po si Satanas ay nahulog mula sa langit, mga minamahal, because of pride. Kaya kapag gamana ng palataya, dumarating na yung tinatawag na pride, delikado na yan, mga minamahal. Baka hindi mo nakalaban sa Satanas. Baka kayakap mo na si Satanas. Kasi mayroong mga ganong mana ng palataya eh. Ang sabi nila, bakit Brad? Sabi mo, kalaban natin si Satanas. Pero mula nung naging Kristiyano ako, hanggang ngayon, hindi ko man lang naranasan makalaban sa Satanas. Hindi ko man lang na-encounter na naglaban kami ng Diablo ni Satanas. Paano naman makakalaban mo ang Diablo? Magka-holding hands kayo. Kung ano yung gusto niya, ginagawa mo. Kung ano yung mga nakalulugod sa kanya, katulad ng paglalaro ng mga games sa cellphone, yung mga gawaing makasanlibutan, ginagawa mo. Natural, hindi ka lalabanan ni Satanas kasi magkabati kayo. Magkayakap kayo, magka-holding hands kayo. Pero dito po, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, ang banner ni Satanas ay pride. Kaya nga minsan, pag nakakarami tayo ng puntos, lalo na naglalaro tayo, maminamahal, ng COC. Pag marami na tayong mga puntos, yumayabang na tayo. Pag nananalo tayo sa mga tinatawag na ML, yumayabang tayo. Kasi yun ang pinaka-banner ni Satanas. Basahin po natin, banner yan ni Satanas. Basahin natin Ezekiel 28, verse 13 up to 15, then talon natin ang 17. Dito po sa Ezekiel Kabanatay 28, talatay 13 hanggang 15, talon sa 18. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuutan at ang sardyo, ang topasyo, at ang diamante, ang birilo, ang onyx, at ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandirita, at iyong mga plauta ay napasa iyo sa karawan na ikaw ay lalangin at nanghanda. Ikaw ang pinahirang kirubin na tumakip at tinatag kita, na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik, manaog at sa gitna ng mga batong mahalaga. Sa 15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa mga kalikuan ay nasumpuman sa iyo. Sa 18, 17. Sa 17, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong pinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Amen. Yan po, maminamahal, ang banner ni Satanas. The Satan's banner. Ang sabi unang-una, pride. Sabi rito, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Yan po ang unang banner ni Satanas, maminamahal. Pangalawa, yung self-righteousness, maminamahal. Kaya nga may mga taong ayaw lumapit sa Diyos, may mga taong maminamahal na iniisip nilang hindi nila kailangan ng kaligtasan.
Binibigyan sila ni Satanas ng tinatawag na self-righteousness. Inaari nila na hindi nila kailangan maligtas, hindi nila kailangan na lumapit sa Diyos dahil sila'y matuwid. Sila hindi nakaargabyado sa kapwa. Yan po yung tinatawag na self-righteousness. Yan po, maminamal, ay banner ni Satanas. Isa yan sa mga bandila ni Satanas. At pangatlo, maminamal, yung respectability. Yung gusto nilang, sila po, maminamal, ay tinitingala. Sila po, maminamal, ay iginagalang. Respectability. Pag hindi sila ginalang, pag hindi sila maminamal, binigyan ng dangal, sila po, maminamal, ay nagagalit. Yan pong mga taong yan ay kinukubkuban ni Satanas. Sapagat yan po ang mga watawat ni Satanas. At pangatlo, pang-apat, sabi rito, selfish ambition. Yung makasariling pagnanasa, makasariling ambisyon. Sabi rito, maminamahal, yung sa Isaiah 14 verse 12 up to 14, ito po, maminamahal, ang ambisyon ni Satanas. Yung siya po ay maging katulad ng Diyos, yung agawin niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tawag dyan, selfish ambition. Pang-5, maminamal, unrighteous judgment. Pang-6, yung jealousy. Jealous. Yung inggit, maminamahal. Yan po ang mga watawat ni Satanas. Unang-una, maminamahal, ulitin ko, pride. Pangalawa ay self-righteousness. Pangatlo ay respectability. Pang-4 ay selfish ambition. Pang-5 ay unrighteous judgment. Pang-6 ay jealousy, yung inggit. Yung unrighteous judgment, maminamal, yung humahatol sila, maminamal, ng walang katibayan. Yung mali ang paghatol, walang ebidensya, walang testigo, maminamahal, basta na lang sila humahatol ng masama sa kanilang kapwa kahit wala namang ebidensya, wala namang testigo. Yan po ay banner ni Satanas. Yan po ay watawat ni Satanas. Basahin natin ang Isaiah 14 verse 12 to 14. Ito na yung tinatawag na selfish ambition na galing kay Satanas. Basahin natin. Dito po sa Isaiah 14, talatay 12 hanggang 14. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paano ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking tataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y upo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Sa 14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Amen. Yan po, maminamal, yung bandila ni Satanas. Inuulit ko, maminamal, ang legion, nakakampi ni Satanas, the demons, sabi rito, the company of demons and their names. Yan po, maminamal, na napakinggan po natin kanina. At the Satan's banner, yan po ay pride, self-righteousness, respectability, selfish ambition, unrighteous judgment, jealousy. Yan po, maminamahal, ang mga watawat ni Satanas. Dala-dala nila ito kapag nilulusob nila ang mga mananampalataya para dali nila sa impyerno. At ang pangatlo, maminamahal, yung kanilang mga sandata. Yung kanilang sandata, the bullets and weapons of Satan. Kaya nga kailangan alamin natin, maminamal, sino ang ating kalaban, ano ang kanilang mga sandata, ano yung kanilang mga atake. Ito po ang mga bullets ng kalaban, maminamahal, yung kanilang tabak na tinutukoy, ito po yung fear. Bibigyan tayo ng fear, maminamal, bibigyan tayo ng takot. Ayaw natin umayo, ayaw natin sumunod sa kabanalan, ayaw natin, mga minamal, iwanan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, para maglingkod na sa Diyos, maminamal, ng talagang 100%, yan po yung takot. Ayaw natin, maminamal, lumiban sa gawain, o lumiban sa ating mga trabaho, sa ating mga eskwelahan, dahil natatakot tayo na tayo'y bumagsak, o natatakot tayo, maminamahal, na matanggal sa trabaho. Yan po ang mga tinatawag na weapons and bullets of Satan. At yung kanilang arrow, yung kanyang palaso, ay yung accusation, gossip, slander, fault finding. Yan po, maminamahal, ang mga arrows ni Satanas. Yan po yung nasa Revelation chapter 12 verse 10. Kaya nga si Satanas ay tinatawag na accuser. Siya po ay nagsusumbong araw at gabi. Maminamahal, sa mata ng Diyos, inusumbong niya ang mga mananampalataya. At ang kanyang sibat ay yung pong disloyalty, yung treachery,
Katulad ng ginawa ni Judas Iscariote na ipinagkanulo ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng 30 pirasong pilak. Yun po yung pagtataksil o disloyalty. Sa Revelation chapter 12 verse 10, maminamahal, ito po ang mga palaso. Mga palaso ni Satanas, maminamahal, accusation, gossip, slander, fault finding. Kaya sa ating mga mananampalataya, hindi dapat meron tayong mga bagay na ito. Dapat hindi po tayo mga minamahal mapanglait. Hindi tayo mapaghanap ng mali sa ating kapwa. Hindi tayo mga minamahal mapag-akusa sa ating kapwa. At higit sa lahat, huwag nating ichichismis ang ating kapwa. Kasi hindi natin alam, yan po yung mga araw ni Satanas para maging biktima po tayo. Kapag tayo po, mga minamahal, ay gumagawa ng mga bagay na ito, hindi natin alam, mga minamahal, tad-tad na tayo ng palaso ni Satanas. Akala natin mananagumpay tayo, tad-tad na pala tayo ng palaso ng mga pana, maminaman ni Satanas. Basahin po natin, ito po ang mga palaso ni Satanas, accusation, gossip, slander, at fault finding. Nasa Revelation 12 verse 10. Basahin natin. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatay 12, Talatay 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy, dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng Diyos, ng ating Diyos, at ang kapahamalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi." Amen. Yan po, maminamahal, ang ibig sabihin po, maminamahal ng tinatawag na accusation, gossip, slander, at fault finding. Yung nagsusumbong si Satanas. Hinahanapan tayo ng mali, maminamahal. Ichinichismis tayo. Maminamahal, sinisiraan tayong puri sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya kapag ang mananampalataya, mayroong mga ganitong katangian, tandaan mo, maminamahal, tad-tad ka na ng palaso ni Satanas. Nasibat ka na. Napana ka na. Tad-tad ka na ng pana. Maminamahal, hindi mo alam, maminamahal, na ikaw po ay biktima na ng kalaban. Pero dito po, maminamahal, katulad ng sinabi ko sa inyo, kailangan alam natin ang ating weapons. Unang-una, sabi ng Banal na Kasulatan, ang banner ng ating mahal na Panginoon iba, maminamahal, love, pag-ibig. Kung ang sandata ni Satanas, ang watawat ni Satanas, ay yung tinatawag po, maminamahal, na pride, self-righteousness, respectability, selfish ambition, unrighteousness, or righteous judgment, at yung tinatawag na jealousy. Pero ang banner ng mahal na Panginoon, dalawa lang. Sabi ng Songs of Solomon, maminamahal, chapter 2 verse 4, ang banner ng mahal na Panginoon ay pag-ibig. Sabi rito at sa Psalms 20 verse 5, ang banner, maminamahal, ng mga anak ng Diyos ay ang mga makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang pangalan ng mahal na Panginoon, ang pinakabandila natin, at maminamahal, ang pag-ibig. Basahin po natin Song of Solomon chapter 2 verse 4 at sa Awit 20 talatang 5. Dito po sa awit ni Solomon, sa Kabanatang 2, Talatay 4. Dinala niya sa bahay na may pigingan at ang kanyang watawat sa akin ay pagsinta. Sa awit, Kabanatay 20, Talatay 5. Ganito po ang pagkasabi. Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat na iyong mga hingi. Amen. Yan po ang ating watawat, maminamahal. Yan po ang ating pagtatagumpay. Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, unang-una ay pag-ibig. Sinabi rito, maminamahal, ng awit ni Solomon, sabi Songs of Solomon, He brought me to the banqueting house, and His banner over me was love. Ang kanyang watawat sa akin ay pag-ibig, pagsinta. Yan ang ating watawat, sabi ng Biblia, conquer evil with good. Maminamahal, gantihan natin ang pag-ibig ang masama. Kahit tayo sinisira ang puri, kahit tayo po ay inaapusala, kahit tayo po'y inaapi, sabi ng Biblia, ang banner po natin, maminamahal, ay watawat ng pag-ibig. Yan po ang banner natin para tayo magtagumpay. At pangalawa, ang bandila ng mahal na Panginoon. Ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Psalms 20 verse 5, kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas, at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming watawat.
Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga hingi. Kaya nga, dapat alam natin ang pangalan ng mahal na Panginoon kasi ito pinakamagiging bandila natin. Kaya maraming mga talunan ni Satanas, maminamahal, dahil hindi nila alam ang pangalan ng mahal na Panginoon. Dito sa Psalms 90 verse 10, maminamahal, sabi ng Biblia, siyang nakakaalam ng pangalan ng Panginoon, ang sabi rito, ang siyang maglalagak ng tiwala sa Kanya. Silang mga nakakaalam lang ng pangalan ng Panginoon nang makapaglalagak ng kanilang tiwala sa ating mahal na Panginoon. Nasa sa awit 9 talatang 10. Kaya nga, dapat mga minamahal, alam po natin ang pangalan ng tunay na Diyos na pinaglilingkuran natin para mga minamahal, alam natin kung ano ang magiging watawat natin. Ito'y watawat ng pagtatagumpay, ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Marami ngayon, mga minamahal, hindi nga alam ang pangalan ng mahal na Panginoon, ng ating mahal na Panginoon Diyos. Hindi nila alam ang pangalan. Hanggang ngayon, tinutuklas pa nila. Hanggang ngayon, inaalam pa nila, maminamahal, talagang ginagamit nila yung kanilang karnal na karunungan para saliksikin, para maminamahal, talagang suriin kung ano talaga pangalan ng mahal na Panginoon. Yung pong dambuhalang reliyon nga, maminamahal, na napakaraming member, ay hindi nga alam ang pangalan ng mahal na Panginoon. Ama lang ang tawag nila sa Diyos. Yung iba naman, maminamahal, ang tawag ay Adonai. Yung iba naman, maminamal, yung YHWH, nilagyan ng bawal, ginawang Yahweh. Pero hindi po mabibigkas yung totoong nakasulat sa Biblia, maminamal, na YHWH, ginawa nilang Yahweh. At yung JHBH, ginawa nilang Jehovah. Nilagyan nila ng bawal. Kung tutusin, paglapastangan yun sapagkat hindi naman talaga yun ang tunay na pangalan ng mahal na Panginoon Diyos. Pero dito po, sasabihin ko sa inyo, wala nang Adonai, wala nang Elohim, wala nang Jehovah, wala nang Yahweh, maminamahal. Sabi, darating ang araw, isa na lang ang pangalan ng mahal na Panginoon Diyos. Sabi na si Karaya, 14 talatang 9. Iisa na lang ang magiging pangalan ng Diyos. Wala na yung mga kanya-kanyang tawag noon sa lumang tipan, gaya ng tinatawag nilang Jah, Adonai, Elohim, Jehovah. Mawawala niyan, magiging isa na lang, maminamahal. Kaya sa bagong tipan, isa na lang ang pinakilalang pangalan ng mahal na Panginoon Diyos, na ito magiging banner ng lahat ng mga mananampalataya para magtagumpay, maminamahal, sa gawa ng dyablo. Sabi rito, basahin po natin si Karaya 14 verse 9, maminamahal, at sasabihin ko sa inyo kung anong pangalan ang tinutukoy dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 14 up to 16. Basahin po natin. Dito po sa Zacarias, Kabanatay 14, talatay 9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyo'y magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Sa 1 Timothy. Sa unang Timoteo 6:14 hanggang 16. Sa unang Timoteo, Kabanatay 6, talatay 14 hanggang 16. Natuparin natuparin mo ang utos at walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipinapahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Sa 16, na siya lamang ang walang hanggang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanyan nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Amen. Mga minamahal, ang binanggit na hari at magiging isa na lang ang kanyang pangalan, walang iba kundi ang mahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi na si Karaya 14 verse 9, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. At sa araw na yon, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Anong pangalan, maminamahal? Ang sabi rito, ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ito, pa rin mo ang utos na walang dungis at walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng Panginoong Jesucristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag siya na mapalad na tanging makapangyarihang hari ng mga hari. Kaya nga ang tinutukoy na hari na magiging isa lang ang pangalan, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo.
Ang Panginoon ay maghahari sa buong lupa. Sabi, at ang kanyang pangalan, magiging isa na lang. Anong pangalan? Sabi, ang pangalan ng mahal na Panginoon Kristo. Siya po, maminamahal, ay sa kanyang kapanahunan, ipapahayag siyang mapalad na tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, at hindi nalapitan, ni nakita man ng sinumang tao, o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan, at ang pag-aaring walang hanggan siya nawa. Kaya nga, yung pong nakita natin noon, yung nakita ng mga apostol noon, nakasama nila, nahipo nila, maminamal, ito po ay yung nagkatawan tao, ang ating mahal na Panginoon Diyos. Ang ating mahal na Panginoon Kristo. Pero maminamal, sabi, darating ang panahon, maminamal sa kanyang kapanahunan, sabi po rito, maminamahal, sa pagpapakita ng ating mahal na Panginoon Kristo, darating ang kanyang kapanahunan, sabi, ipapayag siya na hari ng mga hari, Panginoon, ng mga Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At ang sabi, maminamahal, malalantad ang kanyang talagang kalagayan na siya'y walang kamatayan, kaya nga nabuhay na maguli siya sa mga patay at hindi na siya mamamatay kailanman. Sabi, hinananahan sa liwanag, hindi malapitan, ni hindi nakita ng sinumang tao. Kaya siya nakita at nalapitan, maminamal, sapagkat nagkatuwang tao siya para mamatay sa krus. Yan po, maminamal, ang banner natin. Ang pangalan ng mahal na Panginoon Diyos, ang pangalan ng mahal na Panginoon Kristo, ang pinaka-banner ng mga anak ng Diyos. At kauli-ulian, maminamahal, dapat alam natin ang ating sandata. Ang sandata natin ay narito sa Efeso Kapitulo 6, talatang 13 hanggang 18. Basahin po natin ang mga talata. Ito po mga sandata natin para magtagumpay tayo kay Satanas. Dito po sa Efeso Kabanata 6, talata 13 hanggang 18. Dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masasama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghanda ng ibanghilyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Sa 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. 18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, na magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Yan po, maminamal ang ating tagumpay. Dapat lagi po tayo naka-spiritual battle gear. Kailangan nakasuot po tayo ng tinatawag na spiritual full battle gear, gaya ng mga sundalo. Araw-araw, dapat suot po natin ito. Yung tinatawag na big kiss, maminamal, sabi big kiss, ito po yung katotohanan. Kailangan maging big kiss natin, na maging sinturon natin, ay ang katotohanan. Pangawakan natin ang katotohanan na nasumpungan po natin. Pangalawa, maminamal, ay baluti ng katwiran. Ito po yung katwiran natin, maminamal, wag po tayong malulugmok sa kasalanan. Pag tayo po'y nahulog sa kasalanan, maminamahal, magiging talunan na tayo ng dyablo, kaya manatili po tayo na lumalakad sa katwiran. At ang tinutukoy dito, mga minaman, na combat shoes, ito po yung ating pong paa ay laging naghahanda po tayo, maminamal, sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Ito yung ating pinaka-combat shoes. San man tayo dali ng ating mga paa, maminamal, sa opisina, sa palengke, sa ating araw-araw na gawain, maminamahal, sabi ng Biblia, ng ating panyapak ay dapat, maminamahal, ay mayroon pong dala tayo ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Yan po ang ating tinatawag na combat shoes. At ang sabi pa, maminamahal, yung ating helmet, ito naman po, maminamahal, ay yung ating pong kaligtasan. Talagang i-mindset natin na tayo po'y ligtas na, nasa atin na ang kaligtasan, maminamahal, at wag natin pabayaan agawin sa atin ang kaligtasan natin. At yung tinatawag na kalasag, ito po yung ating pananampalataya. Ang pinakakalasag natin laban sa suluigi ng masama, ito po yung ating pananampalataya. At ang pinakatabak po natin, maminamahal, ay yung salita ng Diyos. Dapat lagi nating dala-dala ang salita ng Diyos. Hindi man natin dala ang salita ng Diyos, kailangan mga memorize natin ang mga banal na salita ng Diyos. At sabi rito, ang pang-anim ay yung pong panalangin. Manalangin, sabi manalangin tayo, sabi ng verse 18, na kayo'y magsipanalangin sa Espiritu, sa lahat ng panalangin
at daing sa buong panahon at magpuyat ng buong katyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Yan po mga sandata natin. Yan ang tinatawag na spiritual full battle gear para tayo magtagumpay sa kalaban ng Diyos. At ang kauli-ulian na sandata natin, basahin po natin ang uling talata, Revelation 12 verse 11, ang ating mga patotoo, ang dugo ng mahal na Panginoong Kristo at ang salita ng Diyos. Yan po ang mga sandata natin. Ito po sa Apokalipsis, Kabanata 12, talata 11. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Amen. Yan po ang ating pinakatagumpay, maminamahal. Ang unang paraan upang magtagumpay po tayo, mga minamahal, sa lahat ng atake ng kalaban, unang-una ang dugo ng mahal na Panginoong Kristo. Sabi rito, dinaig sila ng dugo ng kordero, at pangalawa, ang salita ng Diyos. At dahil sa kanyang mga salita at sa ating mga patutuo. Yung mga patutuo natin, ingatan natin na wag po tayong mapulaan. Kung talagang mga minamal, ang patutuo natin ay nangyari sa atin, pangawakan po natin, wag na natin babalikan, maminamahal, ang mga iniwan nating mga kasalanan noon, sapagkat mababaliwala ang mga patutuo na ating ibinabahagi sa ating mga minamahal na mga kababayan, sa ating mga kapatiran, kapag tayo po, maminamahal, ay nagbalik uli sa ating mga kasalanan. Kasi sa gabing ito,